So ayun mga kabayan, no, may narinig tayong balita na itong kagagihan itong si Bongbong Bangag, no, gustong pagbuksan talaga, no, December 15, pero parang mapopostpone daw mga kababayan. Nako, kaklaruhin natin to. Hindi na daw matutuloy. Kanina marami pong mga sasakyan dyan kanina nakaantabay mga kababayan, no, na didiretso rin yun galing doon mga bayan, ha, yung mga taga Rojas o Rojas Boulevard kung matutuloy ba. Sino pa yung advisor? Madayon? Wala. Naku. Wagin ni, wagin na mao. Ha? So, ito po ang nagaganap ngayon mga kabayan. Marami pong mga media dito, mga media, no? At yung mga tao nakaaban na po, no, nakaantabay. Ha? So, kasi sa pagnanais ng Bongbong Marcos na buksan na itong Coastal Road dito sa may Rojas. And kanina po, yung mga motorista kanina dyan, nag-aabang na po sila na dapat sana dito yan papasok. No, kasi yun po yung sabi na bubuksan na daw. Kaya yung etong mga motorista dito, galing dyan mismo, dapat dediretso na sana dito yan. Kasi ang dami na po nakapila dyan kanina. Ha? Dapat dito talaga yan sila papasok kasi nga, sabi ni Bongbong Marcos magbubukas na. Ha? Pero parang na-postpone na mga kababayan natin. Ha? Parang hindi na yata matutuloy pa muna. Kasi naman tong si presidente kasi, no? Magbutbuot manggod. Walang koordinasyon sa Davao. Ang Davao naman talaga nakakaalam dito. So, totoo lang. Ang Davao City ang nakakaalam mga kababayan. Ha? Makikipag-coordinate siya. Sir, patingin naman ang likod mo sa ulo, sir. Ganda ng ulo siya. Tatak Duterte yan, oh. Atchop. See? Ganun ka mahal ng Dabawenyo si Tatay Digong Duterte. Oh. Ano balita sir? Matutuloy ba daw sir? Di na? Wala pa yung advice ano? Ito naman kasing dapat kasi makipag-coordinate sa Davao City government. Hindi yung buot-buot mo ni si buot ang presidente na itong Bangag. Oh. Di ba? Kanina sobrang dami na yung kanina diyan, no? Ngayon, no, pinaalis na. Dito sana 'yun. Sila sana yung unang babiyahe dito sa may ayan, dito sa may segment na 'yan. So, sa kasalukuyan, tayo po nag-aabang po ng update kung matutuloy pa ba itong pagbubukas na 'to, no, sa dito sa may Roas extension or kung hindi. Diba? Grabe talaga mga kabayan natin. Ayan. Kasi naman na maggagawa-gawa kasi ng sa kanya lang ba, hindi makapag-coordinate. Na ako nai-speeches na ko, na-high blood ako magsalita no? Kasi unang-una, hindi dapat hindi. Kung nakita niyo yung video ko mga kababayan, hindi ganito ang gusto ni Tatay Digong na mangyari dito sa may Rojas extension. Dapat pulido yan siya, makapal, dapat hindi asfalto lang. Oh. Kahit ang mga Duterte, si Mayor Baste at ang Dabawenyo frustrated po, hindi talaga nila gusto na ganyang mga pagbubukas ng coastal road na kahit sabihin pa ng temporary lang. Kay Tatay Digong kasi walang temporary. Once bukas yan, pulido yan. Hindi yan po pwedeng dadaanan dyan ng mga sasakyan tapos sasabihin temporary lang. So mas lalong mas lalong magkakaroon ng traffic. Di po ba? Oh. Kaya ngayon hindi na natin malaman, ang dami na pong tao, ang dami na pong mga kababayan natin ito nag-aantay, nag-aabang hanggang doon mga kababayan. May mga media dito na nag-update din. Kasi medyo nakakagulo po, nalilito po ang taong bayan ng Davao. Dito mo talaga na malalaman, no, na yung pamumuno ba ng isang leader kulang, hilaw talaga. Yan talaga ang totoong weak leader, no? Hindi marunong tumingin kung dapat bang ideklara na magbukas na sa December 15.
Oh, hindi ba ito magmukhang katawa-tawa sa Davao? O sa bagay, hindi naman taga Davao ang bangag. Oh, magmukha talagang katawa-tawa kasi kita nyo naman, masyado napakanipis yung asfalto. Tapos, ano na yan siya, lupa na yan. O makikita mo dito, meron pa mga bakanting lupa dito, may naka ano pa dito, ayan oh, nakatiwangwang pa. Oh, di ba? Meron bang magbubukas ng isang coastal road? Tapos ganito ang makikita ng taong bayan. Ha? Hindi talaga gusto ng mga Duterte ito, lalong-lalo na ni BP Sara Duterte at kay Tatay Digong. Ha? Kasi kahihiyan to sa Davao. Parang pinapakita lang ng bangag na para bang sinisiraan niya yung mga gawa ng mga Duterte. Hindi po ganito. Huwag po tayong magpalinlang, huwag po tayong magpadala, no, sa mga ganitong estilo na paninira. Although happy tayo, alam natin, no, inaabangan natin itong pagbubukas ng ROAS extension, tatagos yan, lagusan doon sa Ibukana Bridge, no? Pero hindi ganito ang gusto natin. Aminin ko man sa inyo, hindi po ito gugustuhin ng mga Duterte na yung mga ganyan, nakatiwangwang. Kahit i-review nyo pa doon sa previous na mga phase 1, phase 2 na mga coastal road sa Davao at sa iba pang lugar sa Pilipinas, lahat ng coastal road, pag once binuksan ng mga Duterte yan o ni Tatay Digong, siguradong kahanga-hanga, maganda sa mata, maaliwalas, at talagang pag yan po ay pinicturean mo, binidyuhan mo, papatok talaga yan. Kahit i-post po yan sa mga social media, lalong-lalo na sa Facebook. Pero ito, parang ginagawa lang nilang kaya yan yung dabawin nyo, lalong-lalo na mga Duterte. Hindi ito gusto ng mga kababayan. Kawawa, no, yung bill program ni Tatay Digong, binahiran ng pangit na desisyon ng Pangulo natin ngayon. Bibilisan mo yung deklara ng opening ng coastal road dito sa may Rojas. Pero hindi mo inisip na ang dami pa palang hindi natapos. Mula dito hanggang doon, hindi pa tapos. Oo. Kaya nakakadismaya ito mga bayan kasi ang Davao po ang masisira nito. Lalong-lalo na tayo po ay grabe po natin makapagmalaki, no, kay Tatay Digong. Talagang kung ano yung mga nagawa ni Tatay Digong, sinasabi natin tatak Duterte. Pero eto, take note, inaangkin ni bangag. Pero pag ito'y nag-crack, nagbitak-bitak, at magkaroon ng problema, magkaroon ng issue, ang sasabihin na naman yan ng gobyerno, lalong-lalo na yan si Claire Castro, lalong-lalo na yan si Bongbong Marcos, kasalanan na naman mga Duterte. Lang hiya, no? Grabe. Nakakadismaya. No? Grabe talaga. Hindi makatarungan kung ganyan manggaling ang gagawin ng administrasyon ngayon na parang ipapahiya nila ang trabaho ng isang dating presidente natin na si Rodrigo Roa Duterte. Ito muna yung update mga kababayan. At mamaya try natin mag-live. Okay? Para makita nyo actual kung anong sitwasyon ngayon dito sa may Rojas Extension sa may Davao City.